Ano tong ginawa mo, Berta? Ano to? Bakit ka nagpauto sa lalaking yon? Hindi ka man lang nag-iisip. Simulat sa pool, silang dalawa naman talaga magkaibigan. Hindi ka man lang nagduda kung bakit bigla kanyang kinaibigan. At ngayon nakuha na niya ang gusto niya sa'yo. Ano na pala mo? Bakit mo pinamigay lahat ng perang naipundar mo? Paano na tayo niyan? Nasa kanila na naman ang huling halakhak. Tayo na naman ang magmumukhang kaawa-awa. Tay, patawad na po. Tama na. Hindi ko na po kaya. Nasasaktan na po ako. Masasaktan ka talaga dahil bobo ka. Bobo! Kababae mong tao, utu-utu ka? Nagpapagamit ka lang sa lalaking yon. Hindi ka nag-iisip. Wala kang kwenta. Tama na po, Tay. Aray ko po. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari. Anong hindi ginusto? Nung inutu-utu ka niya, ni hindi mo man lang sinabi sa akin ang lahat ng pinag-usapan ninyo. Pati ang pagbigay mo ng pera. Ginusto mong lahat yon. Ginusto mo magpauto. Tama na po, Tay. Sobrang sakit na po. Lumayas ka rito sa harapan ko. Layas! Taon 2007, Zamboanga. Kahit maaga pa, buhay na ang bayan sa malalambing na ingay ng umaga. Tila hudyat ng panibagong araw sa probinsya. 6:00 pa lamang pero ramdam na ang kasiglahan ni Berta habang nakapwesto sa harap ng kanyang mga paninda. Sa kanyang harapan, isang malaking lamesa ang puno ng samut-saring kakanin, minatamis at iba pang putahe. Nakahanay ng maayos upang maakit ang mga dumaraan. Bagamat bihira pa ang mga mamimili ng oras na yon, alam ni Berta na mamayang tanghali daragsa ang kanyang mga suki. Kaya't hindi niya pa inilalabas ang iba niyang paninda. Ayaw niyang mawala ang lutong at sariwa nitong anyo bago pa man dumagsa ang mga tao. Habang abala sa pag-aayos, isang pamilyar na muka ang lumapit sa kanyang pwesto. Si Sandro, isa sa mga taga roon at isa rin sa matagal ng suki ng dalaga. Hi, Berta. Magandang umaga. Uy, Sandro, ang aga mo yata. Oo nga eh, inutusan ako ni nanay na bumili ng pang-almusal. May bisita kasi kami. Sakto, bagong luto pa lahat yan. Mainit-init pa yung iba oh. Binalot ko na maayos para hindi agad lumamig. Ayos to, salamat. Teka, wala pa si Lucille? Wala pa eh. Siguro, na-late lang. Pero darating din yun. Ganun ba? Sayang naman. Nasa kanya kasi yung madalas kong binibili. Oo nga. Pero baka paparating na rin yon. Buti pa, hintayin mo na lang. Wag na. Pabili na lang nitong hopya tsaka buko pie. Sige. Eto na. Salamat ulit ha. Buti pa mamaya dumaan ka ulit. Sigurado nandito na yon. Sige, titingnan ko. Salamat, Berta ha. Ingat ka, Sandro. Pagkatapos makabili ni Sandro, malungkot niyang pinagmasdan ang papalayong likuran nito. Gusto niyang pigilan ng lalaki kahit sa isang saglit lamang. Pero ano nga ba ang kanyang karapatan? Tindera lamang ang tingin sa kanya nito. Walang halaga at walang puwang sa puso ng lalaki. Matagal niya nang itinatagong lihim ang damdamin niya para kay Sandro. Pero mula noon, kay Lucille na lagi nakapako ang mga mata ng lalaki. Laging si Lucille ang kanyang hinahanap. Paano ba namang hindi? Bukod sa maganda, si Lucille din ang pinakamahigpit niyang kakumpetensya sa pagtitinda. Madalas silang mag-agawan ng suki at customer at sa karamihan ng pagkakataon, si Lucille ang mas nananaig. Mas marami itong benta, mas maraming lumalapit dito at mas maraming gustong mapansin ito. Pero hindi lamang yon ang dahilan ng kanilang hindi pagkakasundo. Matagal nang may alitan ang kanilang mga pamilya. Mga dekada nang hindi nagkakaayos at tila namana lang nila ang galit ng kanilang mga magulang. Hindi na bago ang panlalait ni Lucille sa kanya.
Sa tuwing may pagkakataon, sinasabi nitong hindi siya bagay sa pagtitinda, na mas okay na lang siyang tumulong sa bukid o gumawa ng ibang hanap buhay. Hindi niya sana papansinin ang lahat ng iyon. Sanay na siya sa panglalait ng kanyang kakumpetensya, pero ang hindi niya kayang tanggapin ay ang mas hayag na pagkagusto ni Sandro kay Lucille, isang bagay na hindi na rin niya ipinagtataka. Si Lucille ay hindi lamang maganda, kundi hinahangaan din ng bayan. Lagi itong suki sa mga pageant sa iba't ibang barangay, samantalang siya, wala siyang maipagmamalaki kundi ang kanyang kakanin. Sa usapang ganda ay wala siyang binatbat kay Lucille. Kayumanggi ang kanyang balat, may malaking nunal sa gilid ng mata at kulot-kulot ang kanyang buhok. Hindi siya ang tipo ng babaeng habulin ng lalaki, lalo na kung ikukumpara kay Lucille, na makinis, maputi, at animoy hinulma para magustuhan ng lahat. Kaya minsan, hindi niya maiwasang mapaluha. Kahit anong pagsisikap niya, kahit anong husay niya sa pagluluto, hindi pa rin yun sapat. Dahil sa bandang huli, ang pinipili pa rin ng tao ay ang kagandahan. Kailan kaya may magmamahal sa kanya nang hindi lang nakatingin sa panlabas na anyo? Isang gabi, matapos nilang kumain ng kanyang amang si Cardo, agad siyang bumalik sa kusina para ipagpatuloy ang paggawa ng kalamay at iba pang kakanin. Kailangan matapos niya ang lahat bago magbukang liwayway upang maibenta yon sa bayan. Si Cardo naman ay bumalik sa sala, abala sa pagtatahi ng mga sombrerong salakot na inilalako nito sa ibang lugar. Habang nakayuko at abala sa kanyang ginagawa, isang pamilyar na tinig ang kanyang narinig mula sa labas ng bahay. Berta! Binalot ang dalaga ng labis na pananabik. Agad siyang nagbanlaw ng kamay para salubungin ang matanda. Subalit agad siyang hinarang ng kanyang ama. Pagkatapos ito ang nagtungo sa labas para harapin ang kanyang lola. Wala na siyang nagawa kundi ang makinig na lamang sa usapan ng mga ito habang nasa likod siya ng pinto. Ano na naman po bang kailangan nyo? Galing ako sa bayan kanina. Binilhan ko ng pasalubong ang apo ko. Matagal ko na siyang hindi nakikita. Nandyan ba siya? Di ba sabi ko na sa inyo, wag na kayong pupunta rito? Bakit ba ang kulit nyo, Nay? Paano kung may sumugod dito at saktan kayo? Ilang beses na akong nagpunta rito, Cardo. Mayroon bang nanakit sa akin? Mayroon bang sumugod? Ikaw lang naman ang takot sa multo ng nakaraan. Hindi ako natatakot, nag-iingat lang. Ayoko pong maabala rito. Tsaka paano kung biglang may manakit sa inyo? Malaking gulo yan sa amin. Siguradong iuugnay na naman kami sa inyo. Hanggang kailan mo ba ako itataboy, anak? Pati apo ko ay ipinagkakait mo sa akin. Gusto ko lamang siyang makita, kahit isang beses lamang. Huwag niyo na nga siyang gambalain. Ayoko matulad siya sa inyo. Ayokong kamuhian siya ng tao dahil lang sa pangalan ninyo. Sana'y maintindihan niyo ako, Nay. Hanggat hindi niyo tinatalikuran ng pagiging mambabarang, hindi kayo makakatapak sa bahay na ito. Ayoko maging salot ang anak ko sa paningin ng iba dahil lang sa lola niyang... katulad ninyo. Masyado kang mapanghusga. Wala akong ginagawang masama, Cardo. May nabalitaan ka na bang nabarang o namatay dito ngayon? Matagal na akong nagbago. Alam mo yan. Hindi ko na ginagamit yon para makapanakit. Hindi lahat ng mambabarang ay tulad ng iniisip mo. Gabi, Nanay. Umuwi na kayo. Delikado nang maglakad-lakad mag-isa sa daan. Ibibigay ko na lang tong pasalubong nyo kay Berta. Pero sana, wag na po kayong pupunta rito nang hindi nagpapaalam. Kailan ko ba siya pwedeng makita?
Kung ayaw mong may makaalam kahit sa ibang lugar na lang, samahan mo pa siya kung gusto mo. Sa susunod na po natin pag-usapan yan, Nay. Umuwi na kayo. Sige na, gabi na. Hindi na hinintay ni Cardo na makasagot pa ang matanda. Pumasok na agad ito sa loob at pinagsarhan ng pinto. Inabutan niya pa si Berta na nakatayo lamang sa isang tabi. Ipagpatuloy mo na yung ginagawa mo, anak. Dinalhan ka ng pasalubong ng lola mo. Kunin mo na lang mamaya sa kwarto. Sige na. Makalipas ang ilang sandali, nakahiga na si Cardo nung mga oras na yon, habang si Berta ay nasa harap pa rin ng salamin at nagsusuklay ng kanyang buhok. Tay, anong oras po kayo aalis bukas? Hindi ba tayo magsasabay ulit? Baka mauna na ako, anak. Sasamahan ko kasi yung kaibigan ko pagkatapos kong maglako. May nakita siyang sideline at magbabaka sakali rin ako. Malay mo, pag natanggap ako, mas maayos na trabaho na to para sa akin. Gusto niyo po, huminto na lamang ako sa pagtitinda at magtrabaho na rin, Tay. Nako, anak, mas mabuti kung wag mo munang pabayaan ang negosyo natin. Kapag may malaki na tayong ipon, saka ka na maghanap ng ibang trabaho. Wala namang matinong oportunidad dito sa baryo eh. Kaya nga po, mas gusto kong sumubok sa Maynila. Mas malaki ang kikitain ko ron. Mas marami rin akong maipapadala sa inyo. Naiintindihan naman kita, anak, pero hindi ganong kadali ang buhay sa Maynila. Hindi lang pamasayang problema. Kailangan mo rin ng matitirhan, pagkain, at kung ano-ano pang gastusin. Hindi ka agad makakahanap ng trabaho doon. Ayokong mahirapan ka ron ng wala tayong kasiguruhan. Sige po, Tay, pero may gusto lang po sana akong itanong. Ano yon, anak? Kailan niyo po ako papayagan ulit na makita si Lola Morta? Huwag muna natin yung pag-usapan, pwede? Pero bakit po? Lola ko pa rin naman po siya. Pamilya po natin siya. Alam mo, anak, hindi mo alam kung gaano kabigat ang dinanas ko noon dahil sa kanya. Bata pa lang ako, halos itaboy na kami ng buong baryo. Hindi lang siyang kinamuhian nila, pati ako'y dinamay nila. Iniisip nila na paglaki ko, magiging katulad niya ako. Kahit wala akong ginagawa, hinuhusgahan na nila ako. Pati mga kalaro ko, tinutukso ako. Hanggang sa dumating yung mga pagkakataong nagtatago na lamang kami kung saan-saan. Dahil gusto siyang kuyugin ng mga tao. Gusto siyang patayin. Pero, Tay, nagbago naman na po siya, hindi ba? Oo, nagbago na siya. Hindi niya na ginagamit ang kapangyarihan niya sa masama, pero hindi na rin niya mababago ang tingin ng mga tao sa kanya. At higit sa lahat, hindi niya na mababago ang sugat na iniwan niya sa akin. Naiintindihan ko po kayo, Tay, pero sana huwag niyo rin siyang habang buhay na ipagkait sa akin. Matanda na po si Lola Morta, hindi na siya magtatagal dito sa mundo. Hindi ko man lang siya lubusang nakilala. Maaga nang ang kinuha si nanay tapos pati ba naman si Lola, hindi ko man lamang mararanasang makasama. Alam kong mahirap para sa iyo, anak, pero gusto kong lumaki ka normal. Isang taong hindi kailangan matakot sa anino ng nakaraan. Ayokong maranasan mong pang-aping dinanas ko noon. Hindi mo alam kung gaano kahirap mabuhay sa mata ng mga mapanghusgang tao. Pero Tay, kung ang iniisip niyo lang ay ang sasabihin ng iba, edi pwede kami magtago ni Lola sa ibang lugar, yung walang makakakita sa aming dalawa. Hindi naman kita habang buhay na ipagkakait sa kanya, anak. Pangako yan, pero wag muna ngayon. May tamang panahon para dyan. Kailan po yung tamang panahon? Sa ngayon, mag-focus ka muna sa negosyo natin. Yan ang pinaka-importante. Opo, Tay. Sa pagkakataong yon, hindi na nakipagtalo pa si Berta. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na nilang pinag-usapan ng kanyang ama ang tungkol doon. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nagbabago sa mga sagot nito. Tutol pa rin ito na makita at makasama niya ang kanyang lola para hindi raw malipat sa kanya ang pagkamuhi rito ng mga tao. Inintindi na lamang niya ang kanyang ama at di nagtagal, humiga na rin siya para magpahinga.
Maaga pa ang gising nila bukas para sa kani-kanilang mga trabaho. Kinaumagahan, kasama na niya ang karibal na si Lucille sa bayan. Magkatabi lang ang kanilang pwesto pero mas malaki ng kaunti ang espasyo nito kumpara sa kanya. Ineng, magkano itong kakanin mo? Ay, itong styropack natin, 50 lang po, ma'am. Itong bilao naman po, 300. Tapos yung mas malaki, 500. Wow, mukhang masarap ito ah. Masarap po talaga yan. Ako po mismo nagluto niyan. Ay, talaga ba? Opo, lahat ng paninda ko rito, ako po mismo ang gumagawa. Kaya makakasiguro po kayo na hindi magbabago ang lasa. Masarap na, malinis pa. Ay, sige, pagpipilian ko lang muna, ha? Pero Ineng, may leche flan ka ba ngayon? Ay, sayang. Hindi po ako nakagawa, madam eh. Gusto niyo balik po kayo bukas? Igagawa ko po kayo. Ay, hindi. Ale, leche flan bang hanap mo? Dito ka na lang sa akin, oh. Bagong gawa lang, napakalasa pa. Halika, dito ka. Sigurado ka ba? Opo, dito na po kayo sa akin. Mas marami po kayong mapagpipilian dito. May leche flan, may ube, lahat-lahat ng pwede niyong hanapin nandito na. Tsaka, alam niyo ba, may sikreto akong ingredient kaya natatangi ang lasa ng leche flan ko. Hindi katulad ng iba dyan na pare-pareho lang ang timpla. Ay oo nga no, mukhang masarap to ah. Naku, wala pong katulad yan. Ito na ang pinakamasarap na leche flan na matitikman nyo rito sa buong lugar. Wala nang masihigit pa rito. Yun nga ang dahilan kung bakit isa yan sa mga bestseller ko. Magtiwala po kayo. Talagang masarap yan. Oo nga po, madam. Swerte po kayo kasi meron siyang leche flan, pero kung kakanin naman ang gusto nyo, masasabi ko lang po na ang mga gawa ko palaging fresh at hindi binibilad sa araw ng matagal. Para po sa akin, ang malinis at sariwang pagkain, higit pa sa kung anong sikretong timpla. Ay nako, wala sa freshness yan. Ang mahalaga, ang lasa. Kung walang lasa, kahit anong linis pa niyan, wala ring bibili. Pero depende naman po siguro yan, madam. Ang panlasa po kasi kanya-kanya. Pero ang sigurado po, ang kalidad at pagiging malinis ng pagkain, hindi po dapat binabaliwala. Nagkatinginan sina Berta at Lucille. Saglit na katahimikan. Tila may tahimik na labanan sa pagitan ng kanilang mga mata. Sa bandang huli, si Lucille ang pinili ng ale. Ay, sige na nga. Pabili ako ng leche flan mo. 5 piraso. Tapos, pasubok na rin itong ube mo. Mga 3 lang. Ay, sige po, madam. Heto na po. Hindi kayo nagkamali ng pagpili sa akin. Mas masarap at mas dekalidad ang mga gawa ko dahil pang-international po ang recipe na sinusunod namin. Kung pang-international bakit nandito ka pa rin? Alam niya na hindi lamang sa lasa ng paninda yon nagkatalo. Madalas tila personal na laban din sa pagitan nilang dalawa. At tulad ng inaasahan, nang silipin niya si Lucille, nakita niyang nakangisi ito. Isang mapanghamong ngiti, puno ng panunuya na parang sinasabing wala kang binatbat sa akin. Napayuko na lamang si Berta, pinigilang kumulo ang kanyang dugo. Pero kahit anong pagpipigil, ramdam niya ang kirot sa kanyang dibdib. Pagsapit ng gabi, kasama niyang nakaupo ang kanyang ama sa harap ng lamesa. Binibilang ang kanyang pinagbentahan nung araw na yun. Tahimik lamang silang dalawa, pero dama niya ang bigat ng gabi. At ng realidad na kahit anong pagsisikap niya, palaging mayroong humahadlang sa kanya. Tay, mahina po ang benta ngayon. Pasensya na po ha. Ayos lang yon anak. Ganyan talaga ang negosyo. Minsan malakas, minsan mahina. Ang mahalaga, hindi ka susuko. Si Lucille kasi nangagaw na naman ng customer kanina. Naiinis na talaga ako magkatabi kami ng pwesto. Kung may ibang lugar lang sana tayo malilipatan, hindi ko na siya makakasama araw-araw. Ang hilig niyang manghila pa babae. Huwag mo na lang siyang pansinin. Kapag inaway ka, huwag mong papatulan. Ang importante, mag-focus ka sa pagtitinda mo. May mga bibili pa rin naman sa'yo.
At kung ako lang ang tatanungin, mas masarap naman talaga ang gawa mo. Hindi dahil sa anak kita, kundi dahil yun ang totoo. Kayo talaga, Tay. Pero salamat po ha. Kumusta naman po ang benta niyo sa mga sombrero at pamaypay? Ayun, medyo malakas. Maraming dayo kanina, kaya naubos lahat ng paninda ko. Buti naman po. Siguro kapag nakaipon tayo ng konti, Tay, gusto ko sanang makabili tayo ng padyak, yung may patungan sa likod, para madala kong paninda ko kahit saan at hindi ko na kailangang magtiis sa pwestong yun kasama si Lucille. Malas talaga yun sa negosyo eh. Hayaan mo anak, mag-iipon tayo para dyan. Basta ngayon, konting tiis lang muna. Tandaan mo, huwag kang magsisimula ng away. Hayaan mong siyang maunang gumawa ng mali. Kapag nakita ng mga tao kung anong ugali meron siya, sila na mismong lalapit sa'yo. Ay, sana nga po. Pero Tay, sa tagal na ng away naming yon, hindi niya pa rin sinasabi sa akin kung ano ba talagang pinag-awayan niyo ng tatay ni Lucille. Kayo naman ang pinagmulan ng lahat ng ito eh. Pwede ko bang malaman? Para naman hindi na ako nagmumukhang tanga sa kakaisip kung bakit galit na galit siya sa akin, kahit wala naman akong ginagawang masama sa kanya. Alam mo anak, nung bata pa kami, si Renato, yung tatay ni Lucille, siya ang pinakamatalik kong kaibigan. Magkababata kami nun, pero nagbagon lahat nang mamatay ang mga magulang niya. Dahil kay Lola Morta mo. Ha? Si Lola po? Oo, nakaalitan kasi ni nanay ang mga magulang niya at sa tindi ng away nila, hindi nag-atubili si nanay na gumamit ng barang para sila'y parusahan. Hindi kinaya ng mga magulang ni Renato at pareho silang namatay. Doon nagsimula ang galit niya sa akin. Galit na hanggang ngayon, nadala na rin ang anak niya. Ay, pasensya ka na anak ha. Kung hindi lang nangyari yun, baka matalik mo na rin kaibigan si Lucille. Kaya nga ayokong mapalapit ka sa Lola Morta mo. Ayokong mamana mo ang kapangyarihang meron siya. Pero Tay, nagbago naman na si Lola, diba? Nakita niyo pa ba siyang nambabarang? May nabalitaan pa ba kayong inatake siya? Wala na, diba? Bakit hindi niyo pa rin ako pinapayagang puntahan siya? Hindi mo naiintindihan, anak. Kahit wala na siyang ginagawang masama ngayon, may isang bagay siyang gustong mangyari na ayaw kong payagan. Bilang isang mambabarang, kailangan niyang ipasa ang kapangyarihan niya bago siya mawala sa mundo. Matagal ng tradisyon yan. Ako na sarili niyang anak, tumanggi ako. Kaya ngayon, ikaw ang gusto niyang lapitan. Ikaw ang gusto niyang kumbinsihin. Pero hindi ko yun hahayaan. Gusto kong lumaki kang normal, yung walang itim na karunungan sa dugo mo. Sana ay maintindihan mo ko, anak. Naiintindihan ko naman po kayo, Tay. Pero kailan niyo po ako papayagan na makita si Lola? Kapag mahina na siya? Kapag hindi na niya tayo maalala? Tay, gusto ko lang siya makausap habang kaya niya pa. Habang hindi pa huli ang lahat. Sa susunod na lang natin pag-usapan yan, anak. Ang isipin mo ngayon, ang sarili mo. Ang kinabukasan mo. Sige po, Tay. Magpapahinga na po ako. Magdasal ka bago matulog, ha? Opo, Tay. Kinabukasan, balik muli sa dating gawi si Berta. Kasama uli niya sa tabi ang pwesto ni Lucille habang pareho silang abala sa pag-aasikaso sa kani-kanilang mga customer. Magkano itong bilao mo, Ineng? 300 po itong maliit, sir. Tapos 500 naman itong malaki. Ay, ganun ba? Wala na bang bawas yung 300? Kung gusto niyo po, sir, 280 na lang po. Ay, sige. Ay, sandali lang, Ineng, ha? Titingin lang ako sa kabila, tapos babalik ako agad dito. Sige lang po, wala pong problema. Lumipat ang matanda sa pwesto ni Lucille. Magkano po ito? 280 na lang po, sir. Presyong Divisoria. Talaga? May bawas pa ba? Siyempre po. Dahil special kayo sa amin, 250 na lang ito. Aba, sulit na sulit yan. Pabili ako. Naku, maraming salamat po, sir. Pero baka gusto niyo rin subukan tong bestseller namin na sapin-sapin. Dati tong 250, pero ibibigay ko na lang sa'yo ng 200. Ay, talaga ba? Ay, sige. Pabili rin ako dyan.
Nice choice, sir. At kung gusto niyong bumalik, dito na lang kayo sa amin, ha? Lagi ko kayong bibigyan ng discount. Wow, ayos pala dito. Sige, salamat ha. Babalik ako, sigurado yan. Salamat din po, sir. Ingat. Habang pinagmamasdan ni Berta ang paalis na customer, bumigat ang kanyang dibdib. Isa na namang benta ang nawala sa kanya. Napalingon siya kay Lucille na ngayon ay nakataas ang kilay at may pang-aasar ng ngiti. Kawawa ka naman. Kaninang umaga ka pa dyan pero bilang lang sa daliri ang bumibili sa'yo. Paano? Palagi ka nang aagaw ng customer. Lagi mo naman ginagawa sa akin to, di ba? Ano raw? Nangaagaw? Ulitin mo nga yun. Ako nangaagaw? Kailan? Saan? Nababaliw ka na, Berta. Nakita mo naman, di ba? Kusang lumapit si Manong rito. Hindi ko nga siya tinawag eh. Halos pareho lang naman tayo ng tinda. Alam mo na ang presyo ng bawat isa kaya sinadya mong babaan para sa'yo siya bumili. Pinalulugi mo lang ang tindahan nyo. Aba, ang kapal naman ng mukha mo magsalita ng ganyan. Para sa kaalaman mo, mas mura talagang paninda namin. Kasi may bago kaming supplier. Mas mura pero mas mataas ang kalidad. Kaya syempre, mas mababa na rin ang presyo namin. Hindi tulad nyo, kaya hindi ko nakasalanan kung ayaw na nilang bumili sa inyo. Kaya habang maaga pa, mag-isip ka na ng ibang pagkakakitaan. Hindi magtatagal magsasara na ang pwesto nyo. Sige na, ikaw na ang panalo. Ikaw naman palagi eh. Pero tandaan mo to, kahit kailan, hindi mo kami mapapasara. Di wow. Good luck na lang sa mahal mong paninda. Hindi na sumagot pa si Berta. Hinayaan na lamang niyang mang-asar si Lucille. Maya-maya pa, bigla itong umalis saglit sa pwesto. Kasabay noon, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Nagulat ang dalaga. Lola, bakit po kayo nandito? Kumusta ka na, apo ko? Pasensya ka na, ha? Hindi na kita nadadalaw. Alam mo namang hanggang ngayon ay galit pa rin sa akin ang tatay mo. Ayos lang po ako, Lola. Masaya po akong nakita kayo ulit dito, pero mukhang hindi rin kayo pwede magtagal dito, Lola. Tama ka. Baka may makakita pa sa akin. Pero, apo, inaaway ka ba ng babaeng yon? Yung katabi mo kanina. Si Lucille po? Matagal ko na kayong pinagmamasdan. Palagi kitang nakikita rito. Parang lagi kanyang inaapi. Pero, Lola, ayos lang po ako. Wala po akong balak na gumawa ng gulo. Gusto mo bang parusahan natin siya? Nako, wag po Lola. Kapag may nangyari sa kanya, tayo agad ang pagbibintangan. Siguradong hindi rin magugustuhan ni tatay yon. Baka lalo lang niya akong ilayo sa inyo. Kapag inapi ka niya ulit, sabihin mo lamang sa akin, apo. Hindi na po kailangan, Lola. Ayoko po ng gulo. Ayoko pong bigyan ng dahilan si tatay para lalo niya kayong ilayo sa akin. Pero, salamat po sa pagdalaw, Lola. Sana sa susunod, makapag-usap tayo ng mas matagal. Magyayari yan, apo. Malapit na. Magtiwala ka lamang. Pag-uwi ni Berta, tahimik ang buong bahay. Wala pa rin ang kanyang ama. Mukhang gagabihin na naman yon sa trabaho. Napabuntong hininga na lamang siya at naupo sa may lamesa upang bilangin ang kinita niya ng araw na yon. Habang binubuklat ang mga papel at perang nalikom, unti-unting lumubog ang kanyang pakiramdam. Ni hindi umabot ng 1,000 ang kanyang benta. Ang daming nasayang na customer. Halos lahat ay inagaw sa kanya ni Lucille. Napayuko na lamang ang dalaga, mahigpit na pinisil ang sariling palad. Ramdam niya ang panggigipit ng mundo. Para bang siya ay sinasakal ng kawalang pag-asa. Unti-unting naggilid ang kanyang mga luha at napatanong sa kanyang isipan. Hanggang kailan pa siya magtitiis? Kung sino pa ang lumalaban ng patas ay sila pa ang nilalamangan. Samantala, sa liblib na bahagi ng baryo,
sa isang kubo na napapalibutan ng matataas na damo at nagkakandahulog na dahon ng puno, isang matandang babae ang nakaluhod sa harap ng malaking kawa. Hawak-hawak ang dalawang malaking insekto, mga kulisap na halos kasinlaki ng hinlalaki ng tao. Mahigpit ang pagkakakapit niya sa mga ito at sa kanilang maliliit na katawan may nakataling piraso ng papel. Sa mga papel na yun, mayroong nakasulat na pangalan, isang babae at isang lalaki. Nagsimula siyang bumulong ng mga salita na hindi dapat marinig ng sinuman. Isinasagawa ang ritual dahil sa pangitaing dumapo sa kanya nung nakaraang gabi, isang babala na hindi niya maaaring ipagwalang bahala. Balang araw, magagamit ko rin ito. Kaya, Cardo, kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo mapipigilan ang tadhana. Magkakasama kami ni Berta at magagamit namin itong dalawa. Hindi ko rin ginusto ito, pero ito ang nakatakda sa kanyang kapalaran. Dito babagsak ang lahat sa huli. Samantala, habang patuloy na dinadagsa ng mga tao ang pwesto ni Lucille, tahimik naman na nagpapaypay si Berta sa kanyang tindahan. Pinipilit niyang iwasang tanawin ang kanyang karibal para hindi na lamang masira ang kanyang araw. Alam na niya ang magiging eksena. Mas maraming lalapit kay Lucille, mas marami ang bibili. Wala namang bago. Ganito naman palagi ang sitwasyon sa araw-araw na kanilang buhay. Hanggang sa may biglang lumapit kay Berta, isang matangkad na lalaki. Maputi, disente ang pananamit at halatang dayuhan sa lugar. May dala itong malaking kamera na nakasukbit sa leeg, pero higit sa lahat, matipuno at magandang lalaki. Napakunot na lamang ng noo si Berta. Hindi niya inaasahan na may lalapit sa kanya, lalo na isang dayuhan. "Hi ate, magandang umaga po. Kayo po bang may-ari ng pwestong ito?" Opo. Bakit po? "May ginagawa po ba kayo ngayon? Gusto ko lang sanang magpaalam kung pwede akong kumuha ng video rito sa pwesto nyo." Ha? Para saan po yun? Journalist po ako at isa sa mga projects ko ngayon, gumawa ng documentary tungkol sa buhay ng isang vendor. Since wala pa kayong customer, pwede po bang kayo na lang ang maging subject ko? Huwag kayong mag-alala, may incentives po ito at may bayad din. Wala pong problema. Ayos lang sa akin. Mahigit 1 oras ang lumipas habang kinukunan siya ng video. In-interview siya ng lalaki tungkol sa buhay niya sa baryo, ang pagiging vendor, pati ang kabuhayan ng kanyang ama. Kinuhanan din nito ng footage ang ilang customer na bumibili sa kanya. Matapos ang shoot, iniabot ng lalaki ang bayad at incentives. "Maraming salamat po sa oras nyo, ate. Heto po ang bayad." Nanlaki ang mga mata ng dalaga nang makita niya ang binigay ng lalaki. Hala, ang dami naman ito, sir. Paano ko ito iuwi? "Tanggapin nyo na po, huwag na kayong mahiya. Alam naming abalang mga tulad nyo sa negosyo, kaya malaking bagay na pinagbigyan nyo kami. Lahat ng vendors na na-interview ko ay may ganitong natatanggap. Parte po ito ng aming programa." Maraming salamat po talaga, kuya. Malaking tulong to, pero parang sobra-sobra naman po yata ito. "Huwag nyo nang isipin yun. Humahanga lang po ako sa mga vendors na tulad ninyo. Araw-araw nagbababad sa init at nagsusumika para mabuhay. Tsaka sa lahat ng na-interview ko, kayo lang ang tumatak sa akin." Dahil sa sinabi ng binata, nanlaki ang mga mata ni Berta. Ha? Ako po? "Oo, bukod sa touching ang story mo, mabait ka rin. Ramdam ko na mabuti kang tao. Yung mga tulad mo ang mas deserve tulungan." Grabe, sir. Sobrang salamat po. Sa laki ng binigay nyo, parang pwede na ako magsara at umuwi eh.
Walang anuman. Basta abangan nyo na lang ang programa namin. Baka next month, ipalabas na tong episode mo. Sana mapanood nyo, lalo na ng tatay mo. Siyempre, abangan namin yan. Ay, nga pala, bibili rin ako ng mga paninda mo. Gusto ko sanang tikman lahat ng items. Hala, sigurado kayo, sir? Ang dami po nito. Oo naman, hindi lang akong kakain, marami akong kasama rito. Gusto ko ring ipatikim sa kanila yan. At dahil may ongoing projects kami dito, baka magtagal pa kami ng ilang linggo. Babalik pa ako rito bukas o sa makalawa. Sir, grabe. Baka hindi na ako makahinga sa dami ng biyayang binibigay nyo. Masanay ka na. Kapag naipalabas yung video mo, malay mo, may maantig sa kwento mo at may mag-donate pang mga viewers. Lahat ng donasyon, diretso sa inyo yon. Hindi namin binabawasan yon. Sir, sobra-sobra na po ito, pero wag po kayo mag-alala. Hindi masasayang ang mga itinulong nyo. Palalaguin ko to para mapalaki ko ang pwesto ko. Sana mas marami pa kayo matulungan. Sige ate, dadaling ko na tong binili ko. Kita tayo bukas. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po. Agad na itinago ni Berta ang mga ibinigay sa kanya. Pagkatapos ay lumingon siyang muli sa pwesto ni Lucille. Nagulat siya dahil kausap nito si Sandro at ang lakas ng tawa ng dalawa. Tila sobrang tamis yata ng kanilang pinag-uusapan. Palibhasa may pagtingin din si Lucille kay Sandro, kaya siguro hindi siya nito napansin at naisipang agawan ng customer dahil nandito ang crush niyang lalaki. Ganoon naman palagi si Lucille. Tuwing kasama si Sandro, halos nakakalimutan niya ang mundo. Sandro, matutuloy pa ba yung sinasabi mong pagpunta mo sa Maynila? Oo, kaso matagal pa naman yon. Sa susunod na taon pa, kasama ko ang nanay ko na luluwas doon. Ganun ba? Hanggang kailan naman kayo magbabakasyon doon? Matagal ka bang mawawala? Yun lang. Sabi kasi ni nanay baka doon na muna niya ako pagtrabahuhin. Kaya kung sakali, baka nga matagalan ako ron. Sayang naman, pero good luck pa rin ha. Alam kong para din naman yan sa ikabubuti ng pamilya mo. Basta, wag mo kong kalilimutan ha. Siyempre naman. At bago kami umalis dito ako bibili sa iyo na maraming kakanin para madala namin sa Maynila. Siguradong magugustuhan ng mga kamag-anak namin doon ang luto mo. Naku, gusto ko yan. Salamat, Sandro, ha? Pagkatapos nilang mag-usap, pasimpleng nilingon ni Lucille si Berta at nagpakawala ng mapanuyang titig. Tila sinasadya pang ipakita rito ang matamis na sandali nila ni Sandro. Batid niyang may gusto rin si Berta sa binata, kaya lalo siyang nasisiyahan tuwing nakikitang nagseselos ang dalaga. Pag-uwi ni Berta ng gabing yon, nadatnan niyang muling nag-aaway ang kanyang ama at ang ama ni Lucille. At tulad ng dati, hindi nagpaawat si Lucille sa pagtatanggol sa kanyang tatay. Tinutulungan niya pa itong makipagsagutan sa ama ni Berta. Dali-dali siyang lumapit at pumagitna sa nagkakainitang palitan ng sigaw. Sa kabila ng kanyang pagpupumilit na awatin ng dalawa, patuloy pa rin silang nagsasagutan. Hindi alintana ang mga usiserong kapitbahay na nakamasid sa kanila. Matagal bago tuluyang humupa ang tensyon. At nang sa wakas ay medyo kumalma na ang kanyang ama, saka lamang siya nagkaroon ng pagkakataong kausapin ito. Tay naman, kita niyo yung ginawa niyo. Ayan, may pasapa kayo. Paano kayo papasok sa trabaho bukas? Huwag kang mag-alala, anak. Kaya ko pa. Hindi naman ito malala. Pero bakit na naman kayo nag-away? Ano na naman bang pinagtalunan niyo ng tatay ni Lucille? Ay, masamang balita, anak. Nabenta na niya tong lupa, yung sa kanila, pati tong kinatatayuan ng bahay natin. At hindi magtatagal, mapapalayas na tayo rito. Ano po? Pero paano? Akala ko ba walang nagmamay-ari nito? Kaya tayo nakapagtayo ng bahay dito, tay. Dati oo, pero ngayon may titulo na.
Ewan ko kung paano niya nagawa pero nabili niya na raw. At hindi lang tayo mapapalis, pati mga kapitbahay natin na dito lumaki. Sigurado naman ako na hindi sila papayag, di ba? Hindi naman basta-basta pwedeng paalisin ng mga tao dito. Yun nga ang mas malala, anak. Mukhang may kasabwat siyang matataas na tao. Baka pati ang bagong mayor. May plano silang i-relocate ang mga maapektuhan pero hindi tayo kasali. Kaya kapag dumating na ang utos, wala tayong magagawa kundi ang umalis. Hala, saan naman tayo titira? Tayo ito lang ang meron tayo, wala tayong ibang malilipatan. Kahit sa mga kamag-anak natin, alam naman nating wala ni isang papayag na patirahin tayo kahit pansamantala. Kay paring enteng sana, kaso hindi nga sila kasya sa bahay nila eh. 10 ang anak nun. Paano pa tayo makikisingit dun? Iyon na nga po, Tay. Wala tayong mapupuntahan. Baka naman pwedeng pakiusapan ng tatay ni Lucille. Kahit kaunting palugit lang. Sinubukan ko na. Yan nga ang dahilan kung bakit nagkasagutan kami at nagkasakitan pa. 1 linggo lang ang ibinigay nila. Pagkatapos nun ay gigibain na raw nila tong bahay natin. Grabe naman sila. Pero Tay, pwede naman tayong lumipat kay Lola, di ba? Hindi na natin kailangan maghanap ng matutuluyan. Wag na wag mong iisipin yan. Alam kong matutuwa ang lola mo kapag nalaman niyang ganito ang sitwasyon natin. Kasi yan naman talaga ang gusto niya, yung mapalapit ka sa kanya. Tay naman, yun pa bang iisipin niyo sa ganitong sitwasyon? 1 linggo na lang tayo rito. Ano bang mas pipiliin niyo? Ang tumira sa lansangan o ang humingi ng tulong kay Lola? Basta, gagawa ko ng paraan, Berta. Huwag mong ipilit yan. At higit sa lahat, hinding-hindi tayo titira sa lola mo. Hinding-hindi ko hahayaang mapalapit ka sa isang mambabarang. Pero Tay... Wala nang pero-pero. Tapos lang usapan. Napaluhan na lamang si Berta sa isang sulok. Kailan pa kaya magkakaayos ang kanyang ama at ang kanyang lola? Sila na lamang ang natitirang pamilya niya, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin magkasundo. At ngayon, may isa pang mabigat na problema. Nanganganib silang mawalan ng bahay, kaya hindi niya na mapigilan ang paghagulhol. Kinabukasan, parang wala sa sarili si Berta. Napansin yon ng kanyang mga suki. May nagtanong pa kung meron siyang problema, pero tanggi lang ang kanyang isinasagot. Hindi pa rin siya makapag-focus. Iniisip ang 1 linggong palugit bago sila mapalayas sa kanilang tinitirhan. Dahil sa kaguluhan ng isip, hindi na niya nabanggit sa kanyang ama ang pasalubong at ang 10,000 pisong ibinigay ng isang customer kahapon bilang bayad sa ginawa niyang video documentary. Muntik na rin niyang makalimutan yon, pero balak niyang ipakita pag uwi niya mamaya. Sana ay ito na ang sagot sa kanilang problema. Hanggang sa biglang may dumating na bagong customer, napatingin siya at nagulat. Pamilyar ang mukha nito. Ito rin ang lalaking gumawa ng video kahapon. Magandang umaga, miss. Magandang umaga rin po, sir. Ikaw lang yatang mag-isa rito, ah. Opo. Absent po yung katabi kong pwesto, pero okay na rin yun. Mas tahimik, mas payapa. Alam mo, natikman ng mga kasama ko yung kakanin mo. At grabe, sobrang nagustuhan nila. Kaya ngayon nagpapabili sila ulit para raw maiuwi sa kanilang pamilya. Hala, talaga po. Naku, maraming salamat. Malaking tulong po yan, lalo na't may malaki kaming problema ngayon. Ha? Malaking problema? Napalunok na lamang ng laway si Berta, maging siya ay hindi alam kung bakit bigla niya yung nabanggit. Siguro ay dahil desperada na siya na makahingi ng tulong. Kasi po, nanganganib kaming mawalan ng tirahan. Nabenta na kasi yung lupa kung saan nakatayo ang bahay namin. Ha? Grabe naman. Paano yung negosyo mo? Itutuloy ko pa rin po. Hindi ko hayaang mawala to, lalo't ito lang ang bumubuhay sa amin. Alam mo ba, nung napanood ng mga kasama ko yung video na ginawa ko rito, sobrang nagandahan sila sa'yo. Hindi lang sa kakanin mo, kundi pati sa'yo mismo.
May nagsabi pa nga na pwede kang maging model. Ang ganda mo raw kasi. Ang authentic ng dating mo. Probinsyanang probinsyana pero litaw na litaw ang kagandahan. Naku sir, salamat po. Pero grabe naman sila sa authentic beauty. Kailan pa ako naging maganda? Tingnan niyo nga po, tumukha ko, may peklat na, ang itim-itim ko pa. Ano po maganda dyan? Ano ka ba? Hindi hadlang ang kutis o peklat para itago ang kagandahan. Sa totoo lang, hindi ko nga yun napansin sa iyo eh. Ang nakikita ko yung totoong ganda mo. At alam mo kung anong lalo pa nagpapaganda sa iyo? Yung puso mo. Sir naman. Seryoso ko. At dahil dito gusto kitang tulungan. Kung tatanggapin mo, may i-offer ako sa iyo. Pwede kang sumali sa amin sa mga photoshoot at magazine covers. Malaki rin ang kita ron, kaya pwede mong gamitin yon para sa pag-relocate ninyo. Ha? Talaga po? Oo naman. Kapag na-discover ka pa ng ibang channel at pahayagan, siguradong mas malaki ang exposure mo. At syempre, mas malaki rin ang kita. Pero may isang kondisyon. Kailangan mong sumama sa amin sa Maynila. Doon kasi kami nagtatrabaho. Sa Maynila? Isipin mo na lang, Berta. Malaking pera maipapadala mo sa tatay mo. Siguradong masasagot na ang problema ninyo. Gustuhin ko man po, pero magpapaalam muna ako kay tatay. Pag-uusapan po namin na mabuti to. Sige, walang problema. Pupuntahan na lang kita rito. At alam kong urgent yung sitwasyon mo, kaya kung tatanggapin mo ang offer, kakausapin kong connections ko na bigyan ka agad ng advance payment para may panggastos na kayo sa paghahanap ng lilipatan. Sir, napakalaking tulong po nito. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Huwag mong isipin yun. Ang mahalaga, matulungan kita. Kaya magtiwala ka lang. Siguradong papayagan ka ng tatay mo. At hindi naman nahirapan si Berta na magpaalam sa kanyang ama. Pagkatapos nung malaman na magandang oportunidad ang naghihintay sa kanya, hindi na ito nagdalawang isip pang pumayag. Minsan, dinala niya ang lalaki sa kanilang bahay upang makausap ito ng personal ng kanyang tatay Cardo. Tahimik pero maingat na sinuri ni Cardo ang kilos at pananalita ng lalaki at sa huli nagustuhan niya ang ugali ng binata. Kaya naman wala na itong naging pagtutol sa kanilang napagkasunduan. Kinabukasan, huling araw na ni Berta sa kanyang pwesto. Tulad ng dati, katabi niya si Lucille, pero ngayon wala na siyang balak makipagsagutan. Tahimik lang siyang nag-asikaso ng kanyang mga paninda. Walang pakialam sa negatibong enerhiyang pilit na ipinaparamdam ng kanyang karibal. Ilang sandali pa, lumapit ang lalaki sa kanyang tindahan upang kumpirmahin ang kanilang schedule. Hindi yun nakaligtas sa mga matang laging nagmamanman. Nakita ni Lucille ang naturang lalaki at gaya ng dati, umiral na naman ang ugali nito na mang-agaw ng customer. Hello, kuya. Bago lang po kayo rito. Bakit? Ako nga pala si Lucille. At heto nga palang pwesto ko. Baka may gusto kang bilhin dito sa akin. Mas marami akong tinda rito at mas masasarap pa. Salamat na lang po pero dito na ako kay Berta bumibili. Naku, nagkakamali ka ng desisyon sa buhay. Hindi ka dapat bumibili dyan. Alam mo bang maraming nagkakasakit dito matapos bumili sa kanila? Hindi kasi malinis yung mga gawa nila dyan eh. Saka, tingnan mo naman, sobrang liit ng pwesto niya. Kaya siksik sa loob ang mga pagkain, madaling masira. Hindi tulad dito sa pwesto ko, mas maluwag kaya mas malinis. Dito ka na lang sa akin pumili, Pogi. Sige na. Sige, next time. Salamat ha. Hindi na ito masyadong kinausap ng lalaki. Nagulat si Berta dahil tila walang balak magpasakop ang lalaking ito kay Lucille. Talagang loyal ito sa kanya. Halata rin niya na sa anyo ng lalaki na tila naiilang ito kay Lucille, kaya pilit na tinapos ng maaga ang pakikipag-usap doon. Lihim na natuwa si Berta. Sa wakas ay nagkaroon din siya ng panalo sa babaeng yun.
Dahil sa loob ng mahabang panahon, ngayon lamang ito nabigong makaagaw ng customer sa kanya. Kaya tulad ng dati, nakalukot na naman ang mukha nito habang masama ang titig kay Berta. Kinabukasan, naghanda na sina Berta sa pagluwas sa Maynila. Kabado siya pero masaya. Habang nasa biyahe, walang tigil sa pananalangin ang dalaga. Makalipas ang 6 na buwan, naging maganda na ang buhay ni Berta sa Maynila. Nagtagumpay siya sa karerang kanyang pinasok bilang modelo, cover ng mga magazine at endorser ng ilang mga produkto. Hindi siya makapaniwala na kahit ganoon ang kanyang itsura, mayroon pa ring makakagusto sa kanya. At paglipas pa ng ilang buwan, nagpaalam siya sa kumpanya para magbakasyon. Nang sa gayon ay makasama niya panandalian ang kanyang ama. Tuwang-tuwa naman ito nang siya ay muling makita. Uy, anak, Berta, hala, bakit hindi ka nagsabi na uuwi ka? Eh di sana nakapag-arkila ko ng jeep para nasundo kita. Ano pa kayo, Tay? Hindi na kailangan. Saka sinadya ko talagang hindi magsabi sa inyo. Gusto ko kayong sorpresahin. Medyo naligaw pa nga ako eh. Nahirapan akong hanapin tong bagong address na binigay niyo sa akin. Ay nako, ikaw talaga. O sige, halika, pasok ka rito. Wow! Ito na ba yung bagong bahay natin, Tay? Oo anak, ginamit ko yung perang binigay mo sa akin dati para makapag-down ng deposit dito. Ito na yung pinakamalaking apartment na nahanap ko. Magkano naman po ang renta dito, Tay? Nasa 5,000 anak. Sobrang mahal naman po. Bakit hindi niyo sinabi sa akin nung nasa Maynila pa ako? Para sana nadagdagan ko yung ipinapadala ko sa inyo. Eh siyempre, ayokong ibigay mo sa akin lahat ng kinikita mo. Gusto ko magkaroon ka rin ng pera para sa sarili mo. Kaya yung mga pinapadala mo sa akin, yun ang ginamit ko para mapalawak pa ang pwesto natin. Tapos yung sariling sweldo ko naman, yun ang ginamit kong pambayad dito sa renta buwan-buwan. Malaki na rin kasi ang sahod ko ngayon sa trabaho dahil manager na ako sa isang pabrika. Ang dami na po palang nangyari dito mula nang mawala ako. Pero masaya ako dahil pareho na po tayong nakaahon ngayon. Higit sa lahat, malayong malayo na tayo kina Lucille. Pero, Tay, asan na palang pwesto natin ngayon? May sarili na tayong pwesto sa palengke, anak. Malaki. Katunayan nga, may 2 empleyado na rin tayo na nag-aasikaso doon. Nung makaipon kasi ako sa ipinapadala mo, naisip ko na kumuha na lamang ng malaking pwesto sa palengke para mas malapit tayo sa mga customer. Hindi mo na kailangan magbilad sa araw at hindi na rin kailangan magpadyak. Mas komportable ngayon sa bagong pwesto natin. Gusto mo, puntahan natin ngayon? Sige po, Tay. Silipin natin mamaya. Magpapahinga lang po ako sandali. Medyo napagod po kasi ako eh. Samantala, sa bayan ay kasalukuyan pa ring nasa dating pwesto si Lucille. Walang nagbago sa kanilang buhay bukod sa napalawak na nila ang kanilang bahay dahil sa lupa na nabili ng kanyang ama. Pero pagdating sa kanyang negosyo, wala pa rin yung pagbabago. Nandoon pa rin si Lucille. Hindi naman bumagsak pero hindi rin umuunlad. Nakuha niya na ang pwesto ni Berta pero wala namang nagbago sa pag-usad ng kanyang hanap buhay. Maya-maya, may isang kakilala na lumapit sa kanya. Uy, Lucille, nakita mo na ba si Berta? Anong pakialam ko doon? Wala naman akong balita kung nasan yon. Sira, nandito na ulit siya sa Zamboanga. Alam mo ba, may malaking pwesto na sila sa palengke. Ha? Ano ka mo? Oo, may sarili na silang pwesto sa palengke, sobrang laki. Kaya pala, wala na siya dyan kasi nag-level up na yung tindahan nila. Grabe ang inunlad niya. Hindi makapaniwala si Lucille sa kanyang narinig. Sa sobrang pagbabaga ng emosyon, hindi na siya nakasagot pa. Nagtataka siya kung paano umangat ng ganoon si Berta. Kaya naman, kinabukasan, naisipan niyang silipin sa palengke sa kabilang bayan ang tinutukoy ng kanyang kakilala.
Nagulat siya nang makita ang napakalaking pwesto ng mga yun. Bukod sa mas dumami ang mga paninda, mas marami na rin ang kanilang customer. Para siyang lalamunin ng lupa sa labis na pagkainggit, at si Berta naman nakita niya itong kasalukuyang inaasikaso ang mga namimili, kasama ang ama niyang si Cardo. Ang laki ng pinagbago ni Berta, kaya naman lalo siyang nilamon ng pagkainggit. Kailan ka pa nakaahon ng ganyan sa buhay? Walang hiya ka, Berta. Hindi ako papayag na umangat ka. Kami dapat ang umangat ng ganito, hindi kayo. Isang araw, habang abalang nag-aasikaso si Berta sa kanilang pwesto, natanaw niya ang isang pamilyar na panauhin. Laking gulat niya dahil si Sandro yon. Mas gwapo na ito ngayon at mas disente na rin ang pananamit. Sandro? Ikaw ba yan? Oo, ako nga. Kumusta na, Berta? Hindi ko akalaing ganito na pala kalaki ang pwesto nyo ngayon. Natutuwa ako para sa inyo. Salamat, pero ikaw, kumusta ka naman? Heto, masasabi kong nakakaangat na rin. Gaya mo, sa Maynila na rin ako nagtatrabaho ngayon. Nagbabakasyon lang din ako ng ilang linggo rito, pero babalik din ako kaagad. Ganoon ba? Akala ko ba sa susunod na taon pa kayo luluwas ng Maynila ng nanay mo? Yun ang narinig ko sa ibang tao. Yun naman talagang plano nung una. Kaya lang, tumawag kasi yung tito ko't nagbukas daw sila ng restaurant. Dahil alam nilang magaling akong magluto at nakapag-aral ng culinary, ako na lang ang kinuha nilang cook doon. Sila na rin ang gumastos para sa akin, kaya napadali ang pagpunta ko ron. Ah, kaya pala. Kumusta naman kayo ni Lucille? Wala na akong masyadong balita sa kanya eh. Ang alam ko lang, hanggang ngayon nagtitinda pa rin siya sa bayan natin. Hindi na rin kami masyadong nag-uusap. Ewan ko, pero mula nung umasenso ko, parang nagbago na rin ang mindset ko. Ayoko nang nakikisama sa mga katulad ni Lucille na puro negatibo na lang ang ikinakahalat. Ang gusto ko, mapaligiran ako ng mga tao na may kaparehong mindset gaya ko. Kaya, pasensya ka na ha. Kung hindi kita masyadong napapansin noon, pasensya na rin kung minsan sinasakyan ko si Lucille tuwing inaasar ka. Hay, ano ka ba? Huwag mong isipin yon. Matagal ko nang kinalimutan yon. Ang mahalaga, pareho ng maayos ang buhay natin ngayon. Tama ka nga naman sa sinabi mo, dapat umiwas na tayo sa mga maling tao, yung mga nais humila sa atin pababa. Kaya natutuwa ako dahil nagbago ka na rin. Ay, siya nga pala. Bibili sana ako ng sandusenang leche flan at ube. May handaan kasi kami ngayon dahil birthday ng pinsang ko. Tapos, bibili na rin ako ng puto at mga kakanin na paborito ko. Nako, salamat ha. Dahil dito mo naisipang bumili sa amin. Gusto ko rin kasi makabawi sa'yo. Kaya sana simula ngayon, ituring mo na rin akong tunay mong kaibigan. Aba, oo naman. Kahit kailan, hindi naman naging masama ang tingin ko sa iyo eh. Kaibigan pa rin kita. Maraming salamat, Sandro, ha? Nang mga sumunod na araw, nagkaroon ng mahabang oras sina Berta at Sandro na makapag-usap. Sa tanang buhay niya, ngayon lang niya nakausap ng ganoon kahaba ang lalaki. Malaki na nga talaga ang pinagbago nito. Katulad niya, negosyo na rin ang laging nasa utak ni Sandro. Bukod sa pagiging cook, may isang business din akong minamanage dun sa Maynila. Kaya ilang linggo lang ang bakasyon ko rito dahil kailangan ko rin bumalik agad doon. Hindi ka ba nahihirapan? Dala-dalawa yung tinatrabaho mo. Ang hirap din kaya mag-manage ng isang malaking business. Tapos nagluluto ka pa sa isang malaking restaurant. Syempre, mahirap. Wala naman trabahong madali eh. Pero ang kaibahan lang kasi rito, pareho kong gusto yung ginagawa ko. Pareho ko na-enjoy. Bukod kasi sa hilig ko na talagang pagluluto, pangarap ko rin na magtayo ng business. Kaya tuwing ginagawa ko yon, pakiramdam ko, hindi naman ako nagtatrabaho. Parang naglilibang lang ako. Kung sa bagay, may punto ka dyan. Ako naman, gusto ko rin naman ang ginagawa kong pagluluto at paggawa ng iba't ibang kakanin. Pero hindi rin ito yung gusto kong gawin sa pangmatagalan. Sa ngayon, model at endorser ako sa Maynila. Nai-enjoy ko yon pero hindi ako sigurado kung yun ba talaga ang gusto ko para sa buhay ko eh. Parang
Nasa exploration stage pa lang ako ngayon, kung saan hinahanap ko pa lang yung sarili ko. Okay din naman yan. Bata pa naman tayo eh. Tsaka may kanya-kanya rin naman tayong timeline, kaya hindi rin natin kailangan madaliin ang mga sarili natin. Ang mahalaga, gusto natin lahat ng ginagawa natin, kaya kahit mahirap, parang hindi rin to nagiging pagsubok sa atin. Isang araw, bago umalis si Sandro ay nakipagkita siyang muli kay Berta. Sa pagkakataong yun, namasyal sila sa dalampasigan at para doon na rin magpahangin. Paano ba yan? Bukas babalik ka na ulit sa Maynila. Ako naman sa susunod na buwan pa. Marami pa kasing trabaho sa tindahan. Mga kailangan naming asikasuhin ni tatay. Nga pala, Berta, bago ko makalimutan, may gusto sana akong ialok sa'yo. Tutal, pareho naman tayong nasa business industry ngayon. Sige, ano ba yon? Gusto sana kitang yayain na mamuhunan sa negosyo ko. Yung pakakawalan mong pera, magiging doble rito. Ang kagandahan dito sa amin, 2 linggo lang ang hihintayin. Hindi kagaya sa iba, 1 buwan at mahigit. Ano, gusto mo ba? Teka, ano ba yung business na yan? Hindi ko pa kasi alam yan eh. Alam mo namang wala pa akong alam pagdating sa ganyang linya ng negosyo. Meron kasi akong networking business. Ito yung magpapasok ka ng pera para lumago at dumoble. Wala kang ibang gagawin habang naghihintay. Kahit umupo ka lang, lalaki talagang pera mo. Marami na nga sa mga members ko ang lalo pang yumaman dahil dito eh. At saka, dahil nag-uumpisa ka pa lang, pwede mong i-invest dito sa amin lahat ng perang meron ka ngayon. Nang sa ganun, hindi mo na kailangan bumalik pa sa Maynila para magpakapagod. Sa loob lang ng 2 linggo, magiging doble na yung halaga ng pera mo. Isipin mo na lang kung gaano kalaki maitutulong nun sa buhay nyo ng tatay mo, di ba? Pati na rin sa tindahan nyo. Ano? Sali ka? Talaga ba? Sige, okay lang. Isali mo ako. Sa tingin ko, magandang solusyon din yan para hindi ko na kailanganing lumayo kay tatay. Nako, tama yung desisyon mong yan. Sinasabi ko sa'yo, lahat na naging miyembro ko, naging instant millionaire dahil dito. Walang biro. Kahit wala pang gaanong alam sa ganung bagay si Berta, hindi na siya nagdalawang isip na sumali sa networking na sinasabi ng kanyang kaibigan. Bukod kasi sa nais niyang makapagbigay ng mas malaki sa kanyang ama, gusto rin niyang mapalapit palalo kay Sandro, lalo na't matagal na siyang may pagtingin sa binata. At kahit noong mga panahong silusil pa ang kasakasama nito, hindi nawala ang kanyang nararamdaman para sa lalaki. Kung ito lang ang paraan para mapalapit sila lalo sa isa't isa, wala siyang palalampasing pagkakataon. Sandro, tapos na pala ako. Nailipat ko na yung pera sa bank account mo. Kagagaling ko lang sa bangko ngayon. Salamat ha. Hayaan mo, itetext at tatawagan kita sa bawat progress. Basta maghintay ka lang, at sa loob ng 2 linggo, matatanggap mo ng pera mo. Yang 1 milyon na pinasa mo, magiging 2 milyon yan. Nako, sana nga. Kailangan ko kasi yan eh, para sana makapagpatayo na kami ng sariling bahay ni tatay at hindi na namin kailangan mangupahan. Huwag kang mag-alala. Tama lang ang naging desisyon mo na mag-invest dito sa networking. Paano? Una na ako ha. Maghahanda pa ako para sa pag-alis ko bukas. Basta, babalitaan na lang kita dito sa number na binigay mo. Maraming salamat din, Sandro. Mag-iingat ka sa pagbiyahe mo ha. Sa huli ay napayakap pa siya sa lalaki bago ito umalis. Kaya naman hindi niya naiwasang mamula sa kilig dahil sa unang pagkakataon, ngayon lang nagkadikit ng ganoon ang kanilang mga balat. Makalipas ang 1 buwan, kahit isang text o tawag mula kay Sandro ay wala siyang natatanggap. Dito na nagsimulang mag-alala si Berta. Napilitan siyang bumisita sa bahay ng lalaki para magtanong. Ngunit pagpunta niya roon, walang tao sa kanilang bahay. Ang isang katiwala lamang ang kanyang natagpuan. Magandang araw po. Pwede po ba magtanong? Ano yon, iha? Nandito po ba si Sandro? Ay, nasa Maynila yun ah. Doon nagtatrabaho. Alam ko po, kaya lang hindi ko kasi siya makontak eh. Parang hindi na aktibo yung number niya.
May naibilin po ba siya rito bago siya umalis? Wala naman. Wala naman siyang masyadong nabanggit sa amin. Bakit? May usapan ba kayo? Opo. Parang ganun na nga po. Hintayin mo na lang siguro siyang tumawag o mag-text sa'yo. Kahit kasi ako, wala rin balita sa kanya eh. Yung pamilya niya naman, sa pagkakaalam ko nagbakasyon sa ibang lugar at baka sa susunod na buwan pa umuwi yung mga yon. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Biglang nakaramdam ng panlulumo si Berta. Hindi niya alam kung saan pahahanapin ang lalaki. Hanggang sa lumipas ang 2 buwan, walang Sandro na nagparamdam sa kanya. Pati tatay niya ay nakahalata na rin sa kakaibang ikinikilos ni Berta at pati na rin sa misteryosong pagkawala ng kanyang pera. Hanggang isang araw, nakita niya sa kabilang bayan si Sandro, kasama nito si Lucille at magkahawak kamay pa ang dalawa. Sa harap ng mga ito, may isang bagong pwesto na itinatayo. At base sa mga materyales na nakatabi sa gilid, mukhang ito ang bagong pwesto na lilipatan ng kanyang karibal. Wala siyang pinalampas na pagkakataon. Sandro! Nang marinig ang boses ni Berta, nagulat pa ang dalawa. Berta? Bakit ang tagal mo nawala? 2 buwan nang wala kang paramdam. Tapos nakauwi ka na pala rito sa Zamboanga pero hindi ka man lang nagsasabi. Ano ba nangyari sa'yo? Ano kasi, naging busy lang ako. Siya nga pala, kumusta na yung networking business na sinasabi mo? Kumusta na yung ininvest ko ron? Oo nga pala, kakausapin din kita tungkol dyan. Kaya lang, masyado lang kasi talaga akong busy. Pero Sandro, kailangan ko na talaga yung pera, pati si tatay, nagsisimula na magduda sa akin. Wala siyang alam dito sa nangyari. Sabi mo kasi 2 linggo lang, kaya hindi ko na sinabi sa kanya dahil gusto ko siyang surpresahin. Pero ngayon, nasa na yung pera ko? Pwede bang sa ibang araw na lang natin yan pag-usapan? Sobrang busy ko lang talaga ngayon eh. Anong busy? Simple lang naman ang tanong ko Nasaan na ang pera ko? Hoy, babaeng haliparot! Hindi ka ba nakakaintindi? Busy nga kaming 2, di ba? Kaya pwede ba umalis ka na? Bakit ka ba nakikialam dito? Huwag ka nga sumabat sa usapan ng iba. Sarili naming usapan to ni Sandro. Hoy, para sa kaalaman mo, malapit na kaming ikasal ni Sandro. Kaya may pakialam at karapatan ako sa lahat ng usapan niya. At para sabihin ko sa'yo, wala nang pera mo. Nagamit na namin dito sa pinapatayo namin pwesto. Totoo ba yun, Sandro? Totoo bang sinasabi ng babaeng yan? Patawad, Berta, pero yun ang totoo. Yung kalahati ng pera mo, ipinandagdag namin dito sa bagong pwesto na nabili nila. Tapos yung kalahati naman, ipinambayad na namin para sa handaan sa gaganapin naming kasal. Walang hiya ka! Walang hiya ka! Manluloko! Bakit mo nagawa sa akin to, Sandro? Bakit? Pinagkatiwalaan kita. Pinaghirapan ko ang perang yun. Bakit? Sino ba may sabi na magtiwala ka sa kanya? Yan ang hirap sa atin eh. Pangit ka na nga, wala ka pang utak. Kasalanan mo rin kung bakit ka nauto. Sandro, bakit mo ginawa yun? Akala ko ba magkaibigan na tayo? Akala ko ba gusto mong umangat tayong pareho kaya inalok mo ako sa networking na yon? Patawad, Berta. Pero kahit kailan, hindi naman talaga kita tinuring na kaibigan eh. Lahat na nangyari ay utos lang sa akin ni Lucille. Planadon lahat ng ginawa ko. Tama siya. Ako ang nagplano ng lahat. Alam mo kung bakit? Dahil ayoko makita kang umangat. Hindi ako papayag na umangat sa buhay ang isang apo na mambabarang na pumatay sa mga magulang ng tatay ko. Ang dapat sa mga tulad mo, habang buhay na naghihirap dito sa lupa. Kung tutuusin, kulang pa nga yan sa ginawa niyo sa mga magulang ng tatay ko eh. Sa'yo, pera lang ang nawala. Pero sa buhay ng tatay ko, mga magulang niya nawala dahil sa lola mong salot. Kaya wala kang karapatang magalit sa amin. Kami ang may karapatang magalit at maningil sa inyo. Tandaan mo yan, babaeng hampas lupa. Hindi na nakapagsalita pa si Berta. Sa labit na sakit
ay napahagulgol na lamang siya sa kaniyugyug ang katawan ni Sandro. Mabilis na umawat si Lucille at nagpakawala ng malakas na sampal. Sa lakas ng tama noon, natumba si Berta sa daan at namula ang pisngi. Umuwing luhaan ang dalaga. Hindi na rin niya naitago sa kanyang ama ang nangyari. Kaya pati ito ay nagalit na rin sa kanyang anak. Ano tong ginawa mo, Berta? Ano to? Bakit ka nagpautos sa lalaking yon? Hindi ka man lang nag-iisip. Simulat sa pool silang dalawa naman talaga magkaibigan. Hindi ka man lang nagduda kung bakit bigla ka niyang kinaibigan? At ngayon nakuha na niyang gusto niya sa'yo. Ano na pala mo? Bakit mo pinamigay lahat ng perang naipundar mo? Paano na tayo niyan? Nasa kanila na naman ang huling halakhak. Tayo na naman ang magmumukhang kaawa-awa. Tay, patawad na po. Tama na po. Hindi ko na po kaya, nasasaktan na po ako. Masasaktan ka talaga dahil bobo ka. Bobo! Kababae mong tao, tuto ka. Nagpagamit ka lang sa lalaking yon. Hindi ka nag-iisip. Wala kang kwenta. Tama na po, Tay. Aray ko po. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari. Anong hindi ginusto? Nung inuto-uto ka niya, hindi mo sinabi sa akin na napag-uusapan nyo. Pati ang pagbigay mo ng pera. Ginusto mong lahat yon. Ginusto mong magpauto. Tay, tama na po. Sobrang sakit na po. Kung ayaw mo masaktan, lumayas ka rito sa harapan ko. Layas! At baka kung ano pang magawa ko sa'yo. Pero, Tay... Layas! Sa bandang huli, wala nang nagawa pa si Berta kundi ang lumabas. Wala na siyang mukhang maiharap pa sa mga tao matapos ang kahihiyang dinanas niya kanina. At ngayon, mas matindi pang sakit ang kanyang nararamdaman, ang pagmamalupit ng kanyang sariling ama. Habang naglalakad sa madilim na lansangan, doon niya napagtanto ang lahat ng maling desisyong kanyang nagawa. Sa labis niyang kagustuhang makatulong at maiangat ang kanilang buhay, lalo lang siyang napahamak. Ang perang pinaghirapan niya ay nawala sa isang iglap. Ngayon, wala na siyang ganang bumalik pa sa Maynila. Hindi niya kayang muling magtiis ng ilang buwan para lamang mabawi ang nawala sa kanya. Napakalaki ng kanyang pagkatalo, parang naubos ang kanyang lakas. Wala na siyang gana sa kahit na ano. Kaya naman ng gabing yon, wala na siyang nagawa kundi gawin ang isang bagay na matagal niya nang iniwasan. Naglakad siya patungo sa isang lugar, ang lugar na mariing ipinagbabawal ng kanyang ama, sa baryo kung saan nakatira ang kanyang Lola Morta. Berta, apo, bakit nandito ka? Halika, pasok ka. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit puno ka ng pasa? Sino may gawa nito, ha? Lola, binugbog po ako ni tatay. Ano? Bakit? Ano ba ang nangyari? Kasalanan ko rin naman po. Nagpaloko po ako kay Sandro. Nakuha niya po yung pera ko. Lahat ng perang naipundar ko. Pinagtulungan po nila akong dalawa ni Lucille. Pinaikot po nila ako. At ako naman, utu-utu na, nagpaloko kay Sandro. Huwag mong sisihin ang sarili mo, apo. Walang may gusto sa nangyari. Kung may dapat magmanagot dito, silang dalawa yon at hindi ikaw. Eto na nga bang sinasabi ko Ayaw kang mapalapit sa akin ng tatay mo dahil takot siyang kamuhian ka rin ng tao. Pero ngayon, siya naman itong may lakas ng loob na gulpihin ka na parang hindi niya anak. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko, Lola. Hindi ko na po alam kung paano ko pa mababawi yung nawala sa akin. Sobrang sakit po ng ginawa ni Sandro. Kaya hindi ko rin maiwasang magalit sa sarili ko dahil napakabobo ko. Utu-utu talaga ako. Tama na yan. Ang mga katulad niya, hindi dapat nagiging masaya sa buhay. Kaya sana, apo, tanggapin mo ang alok ko sa iyo.
tutulungan kitang makaganti sa dalawang yon. Kahit anong paglalayo ng tatay mo sa atin, hindi niya mapipigilan ang talagang nakatakda para sa iyo. At ito na ang araw na yon. Dahil na rin sa labis na kawalan ng pag-asa, napilitan ng umanib si Berta kay Lola Morta. Pumayag na rin siya na maituro nito sa kanya ang karunungang itim upang magamit yon laban kina Sandro at Lucille. Kaya naman, ng gabing yon, sabay nilang isinagawa ang ritual. Siya ang gumawa ng proseso na itinuro naman ng kanyang lola. Itong gagawin natin ay hindi para patayin sina Sandro at Lucille. Ito ay para ipakita sa kanila kung gaano kalaking pagkakamali ang ginawa nila sa panloloko sa iyo. Ang parusang ito ang magbabago sa kanila para sila mismo ang lumapit sa iyo at humingi ng tawad. Kahit gaano pa kataas ang tingin nila sa kanilang sarili, hindi nila kakayanin ang tindi ng parusang ito. Kayo na po ang bahala, Lola. Bago tayo magsimula, samahan mo kong iusal ang sagradong mga panalangin. At dali-dali na nga yung isinagawa ng maglola. Ngayon, simulan mo na, Apo. Una, sindihan mo ang mga kandila sa paligid natin. Ang mga kandilang yan ang sumisimbolo ng liwanag, kabaitan at tiwala na ipinagkaloob mo sa Kanya. Pangalawa, kunin mo ang 2 insekto at ilapag mo sila rito sa makapangyarihang hugis na aking iginuhit. Ang mga hugis na yan na may baliktad na bituin sa loob at isang mata sa gitna, ang simbolo ng iyong puot na kanilang idinulot. Ipatong mo ang 2 insekto. Pangatlo, basahin mo ng 5 beses ang kanilang pangalan na nakasulat sa papel at nakatali sa katawan ng 2 insektong yan. Oras na masambit mo na ang kanilang mga pangalan, muli mong ulitin ang mga dasal na itinuro ko kanina. Matapos gawin ang sinabi ng kanyang lola, sinimulan ng magdasal ni Berta. Ngayon, simulan mo ng sulatan ang likod ng mga papel na yan gamit ang pulang tinta na ito. Isulat mo ang maikling panalangin na itinuro ko kanina. Pagkatapos, muli mong ulitin ang panalangin na ginawa natin at ibulong mo sa mga papel na yan. Ngayon naman, isilid mo sa loob ng malaking garapon ang 2 insekto. Pagkatapos, isa-isa mong kunin ang mga kandila sa ating paligid. Sa bawat kandilang ito, kailangan mo ng 5 patak. Patakan mo ang mga insektong yan sa loob ng bote. Matapos mong gawin yun, isa-isa mong patayin ang mga kandila bilang pagpatay sa natitirang tiwala at kabaitan na nararamdaman mo sa kanila. Pagkapatay mo ng kandila, isarado mo agad ang bote. Buhatin mo ito at dalhin sa likod ng bahay. Ngayon, ihagis mo sa naglalagablab na apoy na yan ang bote at hayaang masunog kasama ang 2 insektong nasa loob, pati na rin ang pangalan ng 2 hangal na yon. Lola, ito na po ang huling bahagi ng ritual, diba? Ano na po ang susunod na mangyayari? Hintayin na lamang natin ang magiging epekto ng ritual sa kanila. Sa ngayon, nais kong samahan mo muna ako sa loob at nang maituro ko rin sa iyo ang iba pang nilalaman ng libro. Makalipas ang 1 buwan, nagulat sina Berta at Lola Morta nang makitang kumakatok si Cardo sa harap ng kanilang pintuan. Si Lola Morta ang lumapit dito at nagbukas.
Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Cardo nang masilayan ang dalawa. Anong kailangan mo? Bakit ka nagpunta rito? Nandito ako para sunduin ang anak ko. Uuwi na kami sa bahay namin. Tinaboy mo siya, hindi ba? Pinalayas mo na siya. Huwag kang umasa na babalik pa siya sa'yo. Pero akong tatay niya. Sa huli sa akin pa rin siya pupunta. Lalo na kapag nawala ka na. Hindi ka na magtatagal dito sa mundo para maalagaan pa siya ng matagal. Hayaan mong siyang magdesisyon kung kanino niya gustong manatili ngayon. Tama na po. Huwag na po kayo mag-away. Buo na po ang desisyon ko, Tay. Dito muna ako kay Lola pansamantala. Gusto ko po makasama siya ng matagal-tagal dahil matagal ko na rin hinihintay ang pagkakataong ito. Pero, anak, ayokong mahawahan ka niya ng kapangyarihan niya. Ayokong maging mambabarang ka. Mali po kayo, Tay. Hindi niyo po pwedeng pigilan na nakatakda sa akin. Kailangan din kita makausap, anak. Alam kong kayo ng lola mo ng barang kina Lucille at dun sa mapapangasawa niya na nanloko sa'yo. Alam mo ba, lumapit sa akin ang tatay niya. Nakiusap siya. Gusto niyang alisin niyo na ang sumpang ipinataw sa kanilang dalawa. Hirap na ang kalagayan nila ngayon. Handa na silang magpakumbaba sa atin. Hindi po biro ang ginawa nila sa akin. Oo, nauto ako. Naloko ako. Pero hindi ko po kasalanan yon. Kung may dapat mang sisihin dito, sila po yon. Dahil sila ang nanloko. Sana nun palang naisip nyo na to bago nyo ako naisipang bugbugin. Inaamin ko, nagkamali ako noon. Masyado lang ako nadala sa bugso ng damdamin ko. Pero pinagsisisihan ko na yun, anak. Kaya sana, pakinggan mo ang tatay mo. Bawiin mo na ang sumpang binigay mo sa kanila. Hirap na sila. Alam mo bang nangyari sa kanila? Parang nasunog ang kanilang mga katawan sa tindi ng mga sugat. Nabakbak na rin lahat ng mga balat nila at ngayon, umaalingaso ang baho ng kanilang dugo at laman dahil sa patuloy na pagkabulok. Buhay pa sila pero naaagnas na ang kanilang katawan. Ganoong katindi ang pinagdaraanan nila ngayon. Handa nang humingi ng tawad at magpakumbaba ang kanyang ama, pati na rin si Lucille. Kaya sana, huwag ka na magpalamon sa galit. Ayoko magkaroon ka ng matinding kasalanan sa Diyos dahil sa ginagawa mo. Diyos lang ang may karapatang magparusa sa mga nagkakasala, anak. Hindi tayong mga tao. Gaano kayo nakakasiguro na nagsisisi na nga talaga sila at hindi lang nila tayo pinapaikot gaya ng dati? Ilang sandali pa, nagulat sina Berta at Lola Morta dahil bigla ring dumating ang tatay ni Lucille. Kasama pala ito ni Cardo at ito naman ngayon ang lumuhod sa kanilang harapan. Berta, Nanay Morta, heta na yung perang ninakaw sa inyo ng nobyo ng anak kong si Lucille. 1,000,000 ito. Hindi ba't ito yung halaga na nakuha nila sa'yo? Pinagsikapan namin itong mabuo para lamang maibalik sa inyo. Sana'y mapatawad mo kami, lalo na ang anak ko. Gusto kong makipag-ayos sa inyo. Gusto kong tapusin ang matagal na alitang namamagitan sa ating pamilya. Ayoko na ng gulo. Ayaw na namin ng gulo. Nagmamakaawa ako sa iyo, Berta. Ako na ang humihingi ng tawad at ibinababa ang aking sarili. Pagalingin mo lamang ang anak ko. Ibalik mo siya sa dati, parang awa mo na. Napaiyak na lamang si Berta sa sumunod na mga tagpo. Sa huli, muli silang nagsagawa ng ritual ng kanyang lola para bawiin ang malubhang sakit na ipinataw nila sa dalawa. Pagkatapos ay tinanggap na rin nila ang perang isinauli ng ama nito. Nabawi na nila ang 1,000,000 at ng araw ding yun, nagkaayos na ang ama ni Lucille at si Cardo at pinilit na nilang kalimutan ang mapapait nilang nakaraan. Isang araw, naisipan ni Berta na dumalaw sa simbahan para humingi ng tawad sa Diyos. Alam niyang mali rin ang kanyang ginawa na pagbibigay ng sumpa sa mga taong nagkasala sa kanya. Ipagpaumanhin niyo po, Panginoon,
kung pilit kong inilagay ang batas sa aking kamay. Isa po itong malaking pagkakamali na hindi ko nauulitin pa. Nagkausap na rin po kami ng lola ko. Hindi ko na rin po gagamitin ang karunungang itim na itinuro niya sa akin. Magbabagong buhay na rin po ako at patuloy na magsusumikap para sa tatay ko at sa kinabukasan ko. Sana po ay mapatawad niyo ako. Pagkatapos niyang magdasal, nagulat na lamang siya nang makasalubong sina Sandro at Lucille sa labas ng simbahan. Nakauniforme ang mga ito. Nanumbalik na rin ang dati nilang mga anyo at sigla. Wala na ang bakas ng barang sa kanilang dalawa. Berta, buti at nakita kita rito. Magandang araw, Berta. Nagulat na lamang ang dalaga dahil yumakap ang mga ito sa kanya. Mabuti na lang at nakita tayo. Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa lahat ng nagawa ko sa'yo, sa mga panghihila ko sa'yo pababa, pati na rin sa panlolokong ginawa namin ni Sandro sa'yo. Alam kong may kasalanan ng pamilya mo sa amin pero mali rin ang ginawa namin. Pare-pareho lang tayong may mali rito, kaya sa halip na maghilahan pababa at maggantihan, sana maayos pa rin natin to at makapagpatuloy sa ating buhay na walang samaan ng loob. Tama siya, Berta. Napagtanturin namin na hindi biro yung nagawa ko sa'yo. Pinagsamantalahan ko yung kahinaan mo. Sana mapatawad mo rin ako. At salamat nga pala dahil binawi mo yung sumpang binigay mo sa amin. Akala talaga namin noon mamamatay na kami. Kahit hindi mo na kami kausapin, sana tanggapin mo pa rin ang paghingi namin ng paumanhin sa'yo. Magbabagong buhay na kami ni Lucille. Kaya nga, nandito kami ngayon sa simbahan. Isa kami sa mga volunteer para kahit papano, makabawi man lang din kami sa Diyos dahil sa mga kasalanang nagawa namin. Tama yung ginagawa nyo. Ipagpatuloy nyo lang yan. Huwag kayong mag-alala. Napatawad ko na kayo. Kalimutan na natin ang lahat na nangyari. Maraming salamat, Berta. Maraming salamat. Sa puntong yun, doon na naramdaman ni Berta ang tunay na kapayapaan at kaluwagan ng loob. Ramdam niya na tila napatawad na rin sila ng Diyos sa lahat ng mga maling desisyon na nagawa nila sa kanilang buhay. Yun! Ang ganda na naman ng kwento natin. Maraming salamat po uli sa pagtsatsaga sa mga kwento sa Kwentong Enteng. Sa susunod na po uli ang shoutout natin, mag-iipon lang po tayo, maglilista ng mga isa-shoutout. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.